Sige, game na. May hawak tayong mga material galing sa'yo at aaminin ko medyo mabigat yung topic ngayon. Medyo. Pinag-uusapan natin dito ang isang konsepto na parang kayang magpaikot ng utak. Kung paano nakikita ng Diyos ang future at anong epekto nun sa free will natin. At sa mismong konsepto ng oras, di ba? Eksakto. Sa oras mismo. At may isang mainit na tanong sa gitna ng lahat ng yan na hinimay din sa mga sources mo. Mula nang umakyat si Kristo sa langit, alam na ba niya kung kailan eksakto siya babalik? Yan. Yan yung malaking debate na papasukin natin. Talaga? Okay, let's unpack this. At ang simulan natin, based sa mga notes mo, ay sa isang lugar na hindi mo aakalain. Sa Lumang Tipan. Oo, sa isang batas tungkol sa isang alipin na kusang loob na pinipiling manatiling alipin. Medyo weird, no? Pero may malalim na koneksyon pala. Oo, napaka-interesting ng simula na yan. Nakasulat sa aklat ng Exodo ang batas para sa mga aliping Hebreo. Simple lang yung basic rule. 6 na taon kang maglilingkod. 6 na taon. Tapos, sa ika-7 taon, malaya ka nang umalis. Walang bayad, walang utang na loob. Tapos ang usapan. Parang end of contract ganon. Pero may isang specific scenario dito na nagpapabago sa lahat. Eksakto. Yung kumbaga yung fine print ng batas. Paano kung yung amo mo, binigyan ka ng asawa habang aliping ka pa Okay. at nagkaanak kayo? Ayon sa batas, kapag lumaya ka sa ika-7 taon, mag-isa ka lang aalis. Teka, mag-isa lang? Oo. Yung pamilya mo, yung asawa at mga anak mo, may iwan sa amo mo. Wow, ang bigat ng desisyon na yon. So, pipili ka. Kalayaan mo o yung pamilya na binuo mo? Grabe! Doon na pumapasok yung twist. Dahil sa sitwasyong yan, pwedeng sabihin ng alipin, at ito yung mismong salita sa teksto, mahal ko ang aking amo, ang aking asawa, at ang aking mga anak. Ayoko nang umalis. So he chooses to remain a slave. Hindi dahil pinilit siya. Kundi dahil sa pagmamahal. At may seremonya pa para gawing opisyal to, di ba? Hindi lang to usapang salita. Meron at napakasimboliko. Dadalhin ng amo yung alipin sa may pintuan, sa doorpost, tapos bubutasan yung tenga niya gamit ang isang matulis na bagay, isang awl. Aray ko. Parang modern day piercing, pero yung commitment level ay habang buhay. Ibang usapan yan. Ibang-iba. Dahil yung butas sa tenga, yan yung permanenteng marka na siya ay isang bond servant by choice. By choice. Naglilingkod siya habang buhay hindi dahil sa utos ng batas, kundi dahil sa pag-ibig. At dito na ngayon, ikinokonekta ng mga binigay mong material ang konsepto sa teolohiya. Okay. Sige, paano nagiging analogy to para sa relasyon natin sa Diyos? Ang argumento dito ay ang pinakamataas na uri ng kalayaan ay hindi yung kakayahang gawin ang lahat ng gusto mo. Ang tunay na kalayaan daw, Ano raw? ay yung malaya mong pinipili na isuko ang sarili mong kalooban sa Diyos out of love. Yung pagbutas sa tenga, sumisimbolo yan sa pagkakaroon ng bukas na pandinig sa banal na espiritu. Gets ko. At yung pinaka-highlight dito, posible lang daw mangyari yan dahil yung amo na si Kristo sa analogy na to ay nauna nang nag-alay ng sarili niya para sa alipin, which is yung sangkatauhan. So hindi mo raw kayang magmahal ng ganon kung hindi ka unang minahal. Eksakto. So ang ultimate freedom pala, ayon sa pananaw na ito, ay yung pagpili na maging alipin dahil sa pag-ibig. Ang bigat nun. Totoo. Pero teka, aminin ko, medyo nalilito ako. Anong koneksyon ng isang alipin sa Exodus sa pag-alam ng Diyos sa future? Parang ang layo ng pagitan. Magandang tanong. Dito na tayo tatalon sa isang konsepto na talagang mind-bending. Ang kalikasan ng panahon. Okay, panahon. Para sa atin, ang oras ay diretsyo lang, di ba? May kahapon, may ngayon, may bukas. Linear. Pero ayon sa mga material na ito, para sa Diyos, hindi ganon. Paano? Ang paliwanag dito, ang mismong konsepto ng oras at espasyo ay mga nilikha lang din ng Diyos. Tulad ng mga punon, ng mga bituin, ng mga tao. Okay, nilikhalin sila. At dahil siyang lumikha, nasa labas siya nito.
Hindi siya sakop ng mga limitasyon ng panahon. Okay, ang hirap i-visualize nun. May analogy ba na pwedeng gamitin para mas maintindihan? Meron. Isipin mo na lang para kang nanonood ng isang pelikula na alam mo na yung ending. Sige. Para sa mga character sa loob ng movie, sunod-sunod ang mga pangyayari at hindi nila alam kung anong kasunod. Tense sila, di ba? Nagdedesisyon sila based sa kung anong nangyayari sa eksena nila. Pero ako, bilang manonood, Bilang manonood na nasa labas ng pelikula, nakikita mo ang buong kwento from start to finish all at once. Alam mo na yung mangyayari sa chapter 1 at sa chapter 10. okay. Ganon daw, sabi sa source, ang pananaw ng Diyos sa ating timeline. Okay, yan mas malinaw. So yung mga bagay na para sa atin ay future pa lang, para sa Kanya, kasalukuyan na rin. At may mga halimbawa sa Biblia na binanggit dito para suportahan yan, di ba? Marami. Yung pinakasimple ay yung sinasabing alam na ng Diyos ang mga panalangin natin bago pa man lumabas sa bibig natin. Okay, yun yung isa. At may mas specific pa, kay Propeta Jeremias. Sinabi ng Diyos bago pa man kita maanyuan sa sinapupunan ng iyong ina, nakilala na kita. Hindi lang nakilala. Oo, hindi lang yon, itinalaga na siya bilang propeta. So yung buong buhay ni Jeremias naka-layout na sa paningin ng Diyos bago pa man siya mabuo. At yung pinaka-wild para sa akin ay yung pagbanggit ng mga specific na pangalan. Hindi lang basta propesya na may darating na hari. Tama? Pinangalanan niya si Haring Josias. Sa unang hari, mga 300 taon bago pa ipanganak yung tao. Tapos si Ciro, yung hari ng Persia. Sa Isaias, yon. Oo, sa Isaias, halos 150 taon bago pa siya umupo sa trono. Paano mo ipapaliwanag yun kung hindi mo nakikita ang buong timeline? Eksakto. Ang bigat ng implikasyon nito ayon sa mga material na ito ay ito. Mula sa pananaw ng Diyos, ang plano niya ay tapos na. Kumpleto na. Tapos na. Oo. Yung ating buhay, yung buong kasaysayan ng mundo, ay yung unti-unting pag-play out ng isang pelikulang tapos na ang script at post-production. Wow! Pinapanood na lang nating lahat kung paano ito nag-unfold. Sandali, kung ganun, parang nanonood na lang tayo ng movie na tapos na. Ano pa ang silbi ng mga desisyon natin? Ayan. Parang nakakatakot isipin na para tayong mga robot na sumusunod lang sa isang script. May free will pa ba tayo dyan? Yan ang classic na tanong at tinalakay din yan. Ang paliwanag dito ay, oo, mayroon pa ring tunay na free will. Paano? Mula sa ating perspektibo sa loob ng pelikula, ang mga pagpili natin ay totoo at may bigat. Nagdedesisyon tayo in real time. Pero ang kaalaman ng Diyos sa magiging desisyon natin ay hindi nangangahulugang siya ang pumilit sa atin na gawin yun. Okay. Parang ikaw, alam mo na sa movie, pipiliin ng bida yung pinto sa kaliwa. Pero hindi ikaw yung nagtulak sa kanya. Nakita mo lang ang buong pelikula. Ang kaalaman ng Diyos, foreknowledge, ay hindi raw katumbas ng pagpipilit. Gets go. Foreknowledge is not predestination of choice. Tama. Okay, gets go. So, God is outside time. Siya yung movie director, kumbaga. Pero may isa pang player dito sa universe, yung mga anghel. Saan sila pumapasok sa picture na to? Magandang tanong. Nasa labas din ba sila ng oras, tulad ng Diyos? Kasi yun ang akalain ng marami, di ba? Oo, marami ngang nag-aakala na ganun. Pero nililinaw sa mga material monghay na hindi. Ang mga anghel, kahit gaano pa sila kapangyarihan, ay mga nilalang pa rin. Mga nilalang pa rin. At bilang mga nilalang, umiiral sila sa loob ng oras at espasyo, katulad natin. Hindi sila omniscient, hindi nila alam ang lahat, hindi rin sila omnipresent. Paano natin nalaman yon? May basehan ba yan sa Biblia? Meron. Ang ginamit na talata dito ay Efeso 3.10 na napaka-interesante. Sinasabi doon na sa pamamagitan ng simbahan na ipapakita ngayon sa mga anghel sa langit ang iba't ibang aspeto ng karunungan ng Diyos. Teka, sa pamamagitan ng simbahan, natututo ang mga anghel. Oo, ang ibig sabihin nun, natututo din sila. Nagmamasid sila sa history ng sangkatauhan sa mga nangyayari sa atin at doon nila mas nauunawaan ang plano ng Diyos. May proseso ng pagkatuto para sa kanila. Wow. So, kasama natin sila sa loob ng pelikula, kumbaga. Hindi sila nanonood mula sa labas. At dito napapasok yung dahilan kung bakit
kailanan ng oras. Oo, Sinasabi sa mga material na itong ating space-time ay hindi aksidente, kundi by design. by design, eksakto. Ito yung isa sa mga pinakamalalim na punto sa mga binasa mo. Ang argumento ay, ang oras ay kailangan para sa mga nilalang na may malayang kalooban or free will. Okay, bakit? Bakit kailangan? Isipin mo to. Kung ang isang anghel na may kakayahang magkasala ay iiral sa labas ng panahon tulad ng Diyos, ano mangyayari sa kanya? Hindi ko alam. Ano? Sa mismong sandali ng paglikha sa kanya, yung future niyang kasalanan ay magiging present na rin. So sa isang iglap, Sabay-sabay lahat. sabay na siyang nilikha, nagkasala at nahatulan. Boom! Wala ng chance para sa pagsisisi, wala ng proseso, wala ng kwento ng redemption. Agad-agad, tapos ang kwento. So, ang panahon pala ay parang isang paraan na maging safety net. Isang entablado. Isang entablado, yan ang magandang termino. Sa pananaw ng source, ang panahon ay isang uri ng biyaya. Ito yung espasyo na nagbibigay daan para sa isang proseso. Proseso para saan? Para makita ang tagpili, para magkaroon ng pagkakataon para sa pagtubos, at para maunawaan ng buong universo kasama ang mga anghel kung bakit ang isang desisyon ng Diyos ay makatarungan. Nakikita ng lahat ang ebidensya. Okay, ang dami nating na-cover. Mula sa alipin, sa Diyos na nasa labas ng panahon, sa mga anghel na kasama nating natututo. Inadala tayo ng lahat ng ito sa sentro ng usapan. Yung malaking debate, oo, base sa Mateo 24.36, malinaw na sinabi ni Jesus noong nasa lupa siya, walang nakakaalam ng araw o oras na yon, kahit ang mga anghel o ang anak, kundi ang ama lamang. Malinaw yun. Ngayon nabuhay na siyang muli at niluwalhati na sa langit. Alam na ba niya? At dito ang ganda ng pagkakalatag sa sources mo ng dalawang magkaibang pananaw. Parehang may matibay na argumento. Unahin natin yung unang kampo. Oo, alam na niya ngayon. Sige, ano ang mga ebidensya nila para dyan? Ang pinakamalakas na argumento nila ay ang aklat ng pahayag, Revelation. Sino ba ang nagbigay ng revelation na yon kay Juan? Si Jesus mismo. Si Jesus mismo. At sa aklat na yon, nagbigay siya ng sobrang detalyadong timeline ng mga mangyayari sa huling panahon, yung 7 selyo, 7 trompeta, 7 mangkok. Lahat yun. Lahat. Ang kanyang pagbabalik ay nakatali sa mga specific na events na siya mismo ang may kontrol. Halimbawa, nakasulat na kailangan mo nang makumpleto ang bilang ng mga martir bago mangyari ang mga susunod na hakbang. So may mga prerequisite. Oo. Siya mismo ang nagbubukas ng mga selyo. So, ang tanong ng panig na ito, kung siya ang may hawak ng schedule, kung siya ang nag-utos kung kailan mangyayari ang bawat event, paanong hindi niya alam kung kailan yung pinaka-ending? Makes sense. Parang ikaw ay ang event organizer pero hindi mo alam kung anong oras yung main event. Eksakto. Hindi ba't kakatwa yun? Solid yung argumentong yan. Pero hindi pa direktang sinasalungat niyan yung sinabi mismo ni Jesus sa Mateo? Paano nire-resolba ng kampong ito yung contradiction na yun? Ang sagot nila dyan ay context. Noong sinabi yun ni Jesus, siya ay nasa lupa pa. Nasa kanyang state of humiliation. Voluntaryong niyang isinantabi ang paggamit ng ilan sa kanyang mga divine attributes. Pero ngayon, iba na. Iba na raw ang sitwasyon. Nasa langit na siya, niluwalhati at ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapamahalaan. At dinadala pa nila yung isang example. Ano pa? Kung yung anghel na si Gabriel, alam niya yung specific timeline ng 70 weeks para sa Israel na binigay niya kay Daniel, paano yung anak na pinagmulan ng buong plano ay hindi pa rin alam yung schedule niya ngayon? Okay, malakas na kaso yan. Ngayon, punta naman natin yung kabilang panig. Ano naman ang argumento para sa ikalawang pananaw? Hindi pa rin niya alam ang eksaktong petsa. Ang pananaw na ito nakasentro naman sa kanyang pagiging tao kahit siya ay nasa langit. Ang argumento ay, bagamat niluwalhati, si Jesus ay mananatiling tao magpakailanman. He is the God-man. Okay. At bilang kinatawan ng sangkatauhan, mahalaga raw na manatili siyang hindi omniscient o nakakaalam ng lahat para maging perpektong halimbawa para sa atin. Teka, paanong naging halimbawa yun? Parang mas magandang halimbawa kung alam niya lahat. Dito yung ganda ng argumento nila.
Tayo, bilang mga tao, kailangan nating sumunod sa Diyos ng may pananampalataya nang hindi natin alam ang buong detalye ng hinaharap, di ba? Oo, nagtitiwala lang tayo. Nagtitiwala lang tayo. Kung si Jesus daw bilang ating high priest at modelo ay alam ang lahat ng detalye, hindi na raw magiging tunay na ehemplo yung kanyang pagsunod. So para yung pagsunod niya ay based din sa tiwala, hindi lang sa alam niya lahat. Eksakto. Ang kanong pagsunod sa Ama ay nakasalalay sa pagtitiwala, hindi sa pagkakaroon ng kumpletong impormasyon. Yung kanyang hindi pagkakaalam ay bahagi raw ng kanyang role bilang perpektong tao. Okay, gets ko. Na bilang anak sa kanyang tungkulin, ang alam lang niya ay kung ano ang ipinapaalam sa kanya. Yun ang sinasabi nila at posible raw na hanggang ngayon, hindi pa ipinapaalam ng Ama sa kanya ang eksaktong araw at oras. At yun ay bahagi ng perpektong relasyon at pagpapasakop sa loob ng Trinidad. Grabe, dalawang napakalakas na argumento. Yung isa, nakatuon sa kanyang kapangyarihan at otoridad bilang hari. Yung isa naman, nakatuon sa kanyang pagiging perpektong modelo ng pagsunod bilang tao. Parehong may punto. Saan tayo lulugar dito? May conclusion ba yung source material? Ang maganda sa source material mo, hindi ito nagpumilit na pumili ng isa. Ang final point na iniwan nito ay alam man niya o hindi ang eksaktong petsa, sa ngayon, hindi yon ang pinakamahalagang tanong para sa atin. Ano ang mas mahalaga? Ang mas mahalaga ay yung katiyakan na babalik ang anak ayon sa eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring siya mismo ang nagpahayag sa aklat ng pahayag. Ang proseso ay tiyak. Ang kanyang salita ay matutupad, letra por letra. Yon ang dapat nating panghawakan. So ano ang kabuuan ng lahat ng ito? Isang napakayamang paglalakbay. Sinimulan natin sa isang alipin na nagpabutas ng tenga dahil sa pag-ibig na naging simbolo pala ng kalayaan na tatagpuan sa pagsuko. Tama. Tiningnan natin yung mind-bending concept ng Diyos na nasa labas ng ating panahon, kung saan ang buong kasaysayan ay parang isang pelikulang tapos na. At sinuri natin ang isang malalim na debateng teolohikal tungkol sa kaalaman ng anak. At ito ang iiwan naming tanong para sa iyong pagninilay na pinagsasama ang lahat ng ito. Kung ang plano ng Diyos ay kumpleto na sa kanyang pananaw at ang lahat ng nangyayari ay unti-unti lang na paglalahad ng isang tapusan ng kwento, Ano na yon? ano ang tunay na bigat at papel ng mga personal na pagpili at panalangin mo sa bawat araw? Paano mo pinagkakasundo sa isipan mo ang isang tila itinakdang plano at ang iyong personal na responsibilidad na gumawa ng tama ngayon?